Hello everyone, this is Teacher Jinjine T Gandeza. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang discriminant. Sa ating quadratic formula na x is equal to negative b plus minus the square root of b squared minus 4ac all over 2a. Yung nasa loob ng radical sign na b squared minus 4ac ay ang tinatawag natin na discriminant. Saan nga ba ginagamit ang discriminant? Ang discriminant ay ginagamit to determine the real number solutions of the quadratic equations or para malaman natin kung ano yung nature of roots ng quadratic equations. So, let d is equal to b squared minus 4ac. Tandaan ninyo yung tatlong ito. Dahil ito ang makakapag-determine kung ano yung nature of roots ng quadratic equations. If d is greater than 0, then the quadratic equation has two distinct real roots. If the discriminant is equal to 0, then the quadratic equation has one real roots. If the discriminant is less than 0, then the quadratic equation has no real roots. Para mas maintindihan ninyo, magbibigay ako ng mga examples. Just keep on watching. Hello mga anakshis! Welcome to MathTV PH. Ang channel na ito ay tungkol sa math tutorials, lectures, or discussions na Tagalog at Taglish na dedicated sa lahat ng mga estudyante. Kung interesado ka, please like, subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-solve ng discriminant. Pero bagong lahat, kung hindi nyo pa napapanood yung solving quadratic equations by using the quadratic formula, i-click nyo lang dito sa taas para malaman ninyo kung paano mag-solve ng quadratic equations by using the quadratic formula. Ngayon, para ma-solve natin ang discriminant nito, i-identify muna natin yung values ng A, B, and C. Kailangan muna ninyong i-check kung naka-standard form na. So, dito sa mga examples natin ay naka-standard form. So, ano ang value ng A? Yun ay yung nasa quadratic term na 2. Ang value ng B ay yung nasa linear term na 5. At ang value ng C ay yung nasa constant term na 2. Okay, so meron na tayong values ng A, B, and C. Ang formula ng discriminant ay B squared minus 4ac. I-plug in natin yung mga values ng A, B, and C para makuha natin ang discriminant. So, B is equal to B squared minus 4ac. Then, ano ang B? Ang value ng B ay 5 squared minus 4 times A natin ay 2 times C ay 2. Then, simplify. Square of 5 is equal to 25 kasi 5 times 5 is equal to 25. Minus 4 times 2 is equal to 8 times 2 is equal to 16. And then, 25 minus 16 is equal to 9. So, the value of discriminant is equal to 9. Okay, ano ang D natin? This is greater than 0. Ibig sabihin, ang nature of roots natin ay there are two distinct real roots. Number 2, 9x squared minus 4x plus 3 is equal to 0. Ano ang value ng E natin? Yung nasa quadratic term, that is 9. Ang B natin, yung nasa linear term, that is negative 4. At ang C naman natin ay yung nasa constant term, that is positive 3. Then, gamitin natin yung formula ng discriminant na B squared minus 4ac. Then, substitute lang natin yung mga values na A, B, and C. So, D is equal to BI, negative 4 squared. Minus 4 times A is 9 times C is equal to 3. Then, simplify natin.
negative 4 square is equal to positive 16 dahil negative 4 times negative 4 is equal to 16 minus 4 times 9 times 3 is equal to 108. And then 16 minus 108 is equal to negative 92. So, the value of discriminant is negative 92, meaning this is less than 0. Kapag less than 0, ang ibig sabihin ay no real roots. Therefore, ang nature of roots ay no real roots. Another example natin, number 3, 4x squared minus 12x plus 9 is equal to 0. So, ito naka-standard form na siya. Then, i-identify natin kung ano yung values ng a. Ang value ng a ay positive 4. Ang value naman ng b ay negative 12. At ang value ng c ay positive 9. Ang formula ng discriminant is b squared minus 4ac. Then, plug in the values of a, b, and c. Ang makukuha natin ay, ano ang b? That is negative 12 squared. Minus 4 times a is 4 times c is equal to 9. Then, simplify. Negative 12 squared is equal to 144 dahil negative 12 times negative 12 is equal to 144. Minus 4 times 4 is equal to 16 times 9 is equal to 144. Then, 144 minus 144 is equal to 0. Ibig sabihin, the nature of roots is d is equal to 0. Ang ibig sabihin nun ay there is one real roots or one real root. Number 4, x squared minus 4 third x minus 4 is equal to 0. Naka-standard form na siya. So, hanapin na lang natin yung values ng a, b, and c. Ang value ng a is equal to 1. Dito, kapag wala kayong nakikitang numerical coefficient, automatically ang numerical coefficient nun ay 1. At ang sign naman nito ay positive, kaya positive 1. Then, b is equal to negative 4 over 3. And c is equal to negative 4. Then, the formula is b squared minus 4ac. Then, substitute natin yung mga values. Makukuha natin b is equal to negative 4 over 3 squared minus 4 times a is equal to 1 times c is equal to negative 4. Okay, so negative 4 third squared is equal to positive 16 over 9. Kasi 4 times 4 is equal to 16, 3 times 3 is equal to 9. Minus 4 times 1 is equal to negative 4. Negative 4 times negative 4 will become positive 16. Kasi negative times negative is equal to positive. Then, mag-add tayo. What is the LCD of 9 and 1? That is 9. So, 9 divided by 9 is equal to 1 times 16 is equal to 16. 9 divided by 1 is equal to 9 times 16 is equal to positive 144. Then, i-add natin. 16 plus 144 is equal to 160 over 9. Ang value ng discriminant ay greater than 0. Therefore, the nature of roots has two distinct real roots.